isang taon na pagpapamayo ng nagungan Ginoo. Taliwala sa aming experience, ang taliwala ng tuloy. So, salamat po kay Gina sa panahon na kami iibigyan ng tungko dahil sa pagpapamati po sa Panginoon sa Ginoo. Ang balaan na Espiritu ang naghatag sa pagpanuto sa amin, naghatag sa comfort, nag-encourage sa kada isa na sa buong buhay sa ibabaw sa inyong nagpapalayan sa pagkilala na tuon ang ginabuhin namin, di namin ano ang aming buwasan na. Pero ang saad na among sa hindi na paglaong, that hope in glory gives us the intensity of moving forward in life. Namin consider po ang mga circumstance na nag-abot sa amin. Hindi pag-abuli kami sa aming mga gamit lang sa pagpasalamat po kay hindi tulad sa inyong grasya, alin sa pomong grasya, pakato sa grace eternity, ultimate surpassing grace ng inyong balibag. Naghahalin siya sa amin sa paglaon. Mag-conference ang inyong buhay. Tuod ng hindi kalimutan, hindi kami kinabuhisoon, hindi dumalag sa kaaway. Pero salamat kay sa mga puno na amon ng Chinilang. Sa mga puno na amon magkatunan si Rabbi. Maghahalin siya sa amin sa pagdasig. Maghahalin siya sa amin sa comfort. Kaya gusto sa inyong mga plano. Execute ni Jesus Christ, hindi pa rin sa amin sa wala ng Espiritu. Mamaya kami sa intimate fellowship with you. That's why we can always say, though we walk in the shadow of valley of death, we fear no evil because you are with us. So, salamat Ginoo sa pagpahintang sa amin, sa aming pagpalayan, sining aming mga panibaho, especially as we come to the throne of grace and having this highest form of worship wherein we will study words. Kaya pangalan ng Espiritu maghahatag sa pagpakamtang, maghahatag sa pagpanuglog sa alat ng sumo na may alat sa gana sa pagpamati sa puno sa Ginoo. Kaya mo siya actually ang condition that you require in us when we are hungry and thirsty with words. The Holy Spirit will be evidently teaching us the moment we're possibly in listening to your words. Ang pinamabali Pablo, faith comes from hearing and hearing by your words. The words of God. For namin sa inyong tanan, magpasalamat in Christ's name. Amen. So, kanami yung kay Aligit kita tanan, mga magluto, mga pamangkin, mga ako, at I chokol, and I really want to give us welcome sa atong tanan. Ng gabi, actually, ang damo kita rin yung palingalay na parente. Binangyo ko nga first night for the family na istoryahan ulit kung ano ang natabo sa kayo. Na-welcome po ang special members of the family ni Awa. May representative si Awa rin na tatlo. And all the rest mga pamangkin. Photo before. I know mga kaugay din. Pero salamat na sa instant na invitation, you responded. Kagabi, because when I went is there again to just ease balasang feeling na loneliness, na feel na about emptiness. Salamat din for coming, and we have 3 more nights na kaupo natin si Ampon Boy ninyo, si Manong Boy, si Kuya Boy, Papang, may Lolo Boy, may Tatay Boy, may Papang. Ito rin panawag nila kay Papang nila. So, salamat din for coming, and let's really send to the reminders of the Lord ng atong kinabuhi, mag-ati lang din siya. Ako galing, ihambal na lang karoon ko. Ano ang feeling na ako during his death, during the time in his deathbed, na harap ako ng kawin-yes at Serondo. Thank you. Thank you, Lagi.
rest assured na rinandig kami sa inyong tatag, ang muyo, ang pamukot. I'd like to share this song. Gining ko prepare ko kay Juan, kay Ray. My Heavenly Father watches over me. Ang Ginoo nagabantay sa atong circumstances. Release. Sige. Dinanap ko. So, ang ininganang talaga sila nga ang aton nga Diyos na Amay, nagabantay din sa aton.
listen to the Word of God, words of comfort, i-share sa ato ni Pastor Clark Donwell Soyko. May gabi sa analisa. Gabay pa na makontain lang yung focus. Kaysa ato na schedule supposedly madiran kita na pero gusto kong yung gihapon na madiran ka mo while we talk pwede kaya natin mga especially so may aras ang iban na may aras ang navigation na kinahanglan i-consider para somehow kung kaon na kung makain ng isang bilog. So, you just relax. Maging actually sa Christendom today ang formality. There's so much formality na dulang ang intention sa pagtuon sa puno sa Ginoo. Sini kagabi, doon sa buman, sa piyasa, pagkaliwan niya ang tuloy, we will never be seeing him physically. Pero ang paglaong na ating pagkatunahan sini kagabi, na mga natinatag ni Ginoo Jesus, kaging-palimutan niya sa natuna kay Martha. Sa panahon nila nag-ibig si Martha, sugad na si Jesus Christ. Kaya during the time sa panahon na napatay si Lazarus, hindi siya pag-abot ni Jesus Christ. Sige na to, kung katalit na rin, wala napatay si Lazarus. John 11:25. Ang sige ni Jesus Christ kay Martha, Martha, ako ang kinabuhi pagkagpagkamanhaw. I am the resurrection and the life. Interestingly, yung gamit ni Jesus Christ yung word dito sa Greek is Zoe life. It's not bios life. Pero Zoe life is actually the life of God. Wala sa ginumpisahan kaya wala sa katapusan. So, naintindihan dito ni Martha pag-claim ni Jesus Christ na ako ang kinabuhi, meaning wala sa ginumpisahan kaya wala sa katapusan. Kung sino man magpati sa ako, mapatay man siya. Hindi siya fiction, mapatay siya physically. Pero mabuhin siya liwat. Pero hindi siya katong bang pasalamatan kaysa mga nag-leader ng mga panahon din na share niya sa atin. Kaya sa atin ng intellect, ato na niya siya actually din-usap, ato niya siya din-analyze. Sa panahon niya din-humble niya siya sa atin, na ipatihan nato ang mga kag-iya, wala sa ibang kulit si Ginoong Jesus, ang mga kag-iya sa kinabuhi na wala pinupisahan, kaya wala sa katapusan, kaya kung sa panahon na kita nagpati sila, may arat kita sa kinabuhi, so sama na ihatag ni Jesus Christ sa atin. And then, interestingly, it was actually a rhetorical question ni Jesus Christ. Martha, nagabati ka ba na sila? And then sila ni Martha, yes Lord, I believe it to be true. So, karoon na gabi, ipahimutan niya siya sa ato ng intellect. Tugod kay kita isip tao niya, kita sa sense of evaluation na sa panahon hindi na pamatian natin ang mga pulong. Hindi ako actually authority, but it's always about the Lord. So hindi nyo pagtanahon ako, mas nanigaling-galing na dito ko sa likod para makita nyo ang slides. Hindi nyo ko makita. Hindi natin hindi ako ang may aras ng authority, dahil ito lamang ako ng mga bakbasan dito para mapadayag sa atin na ito na. Hindi yung mga tanong natin ng mga verses. Para makita ninyo na may aras some other factor other than the reason na ang demonstrate ni Jesus Christ sa iyong nagugma dito sa cross. Second reason, nga intindihin natin, nga araw kita din sa mga gabi. So, it's my prayer that you can contain your focus. Importante din siya na hindi natin pag-isipon ang atong circumstansya, kung hindi, ano natin na yung mga dinala na pag-alaga natin sa atong slides. So, basically, ikutan ko tara una sa tanan ang Psalms 138 verse 2. Sige, isang pulong sa Ginoo, before I'll open this in word prayer. Sinigid ni David, I bow down toward your holy temple. Today, wala na siyang temple. Kaya ginubukat na siya sometime in 70 AD ni General Titus together with General Rufus, ang Roman governor. So sometime in 70 AD, ng temple na ginambal ni King David, wala na siya. Even today, ang pinagilagin na desire na makatupod na siya ang temple. But anyhow, ang concept na is,
ang submission sa attitude ni King David. Sige niya, and give thanks to your name for your steadfast love. Pag hindi mo siya tanawin ng steadfast love, nagambali na siya sa abundance sa mind ni Jesus or sa mind sa Ginoo. Hindi na siya pattern of emotion, hindi na sa pattern of thinking sa Ginoo. And your faithfulness, ang tanatong kay Ina, great is thy faithfulness indeed. No? So kung ano man ang ating mga circumstances, hindi mo pinagtagpo sa ating mga pagkinahanglan. Faithfully, from the time we were born up to today, mula siya naghatag ang initial mensahe sa atin na nakita actually ang mag-reconcile sila sa ating na thoughts. And then, sila niya, ang next na verse, for you have exalted above all things your name and your word. Taga-i-focus ang ng word. Okay? Ginabantala sa Ginoo, ginabayan niya ako sa tanan, ang iyang pangalan, kagiya ng ulo. Kaya siya nga itong pag-istrihan sila na gabi. Ang siya ang pamalanungan natin sa panahon na magwa kita sa sininga gabi. Ang pagkilala na ang balaan na Espiritu magapukaw sa ato mismo ang konsensya kag iparimay ka sa ato kung namati pa kita kung gabi kag kung ano mo na ito na desisyon sa sininga gabi. But before kita mag-move forward, ang kinahanglan sa ating mga ulo kaya pangayon natin ang pagpangunan sa balaan na Espiritu. Hindi pagpamunas ng tao, kung hindi trabaho sa balaan na Espiritu ang mag-istorya sa ating natunas sa gabi. Maraming po kita. Kaliwala sa Tabo Ginoo, nagpasalamat din kami ng harapan sa kagawa sa liwala, kami sa pribilihiyo, mga kapamanan sa tulong sa Ginoo. Wala din-enjoy sa ibang mga Christians sa other parts ng globe. Kaya pag-insiguro namin ang tulong sa Ginoo, kung hindi siya kadaghanan, hindi namin papili siya ng mahangit sa sundang ang buwang sulab. Nagkapanalubsugin siya sa kalag at Espiritu sa amon ng hukog, at sa utos ng amon ng hukog. Nagkausisa rin siya sa amon ng una at Espiritu ng kasing-kasing. At sa mga tayo sa iyong atubang, ang tulog kayo ang tanan man ng butang dayag sa iyo. So it's like, your mind is like sobra pa sa cities, no? Sobra pa sa MRI. So kung mayroon man sa mambutang na ginatago namin sa aming isig ka parehos, yung isig ka pareha sa aming nakaingod, ang butang na matago namin sa tao, hindi namin matago sa iyong atubangan. Kaya ang naghatag isang surgery sa inyong gabi wala sa ibang hindi mo makapulo. Sila ni Pablo before siya tuklan sa ulo. Before siya tuklan ulo, sometime in 67 AD, sila niya dito kay Timothy. That all scripture is God-breathed, meaning from Genesis to Revelation. And I'll be touring, mag-tour kami sa scriptures tonight. Lalo naman sila sa pulong sa Ginoo. Kag sinili dito ni Pablo na ginlamdagan ni isang dala na Espiritu. So it's inspired by the Holy Spirit, profitable for doctrine, pagpanuglo, pagbadlong, pagtuliid, pagmatuto sa pagpamatarong. Ang gusto ng anak sa Ginoo, kung positibo siya sa pagpamantik sila, may aras ang gawang na mag-take effect sa iyang kinabuhi. Hindi lang kayo written word, hindi lang kayo spoken word, kundi hindi siya inspired word sa among mga kinabuhi sa sininga gabi. That's why even the Apostle Paul of 39 Timothy, sila niya dito is an imperative command. Sila niya to study. Timothy have to study. Kaya kung amon niya siya ma-embrace, kaya patingan namin siya, amon siya ang maghatag sa amon isang kaisog. We have that confidence. Hindi maghatag sa kalimutan, hindi maghatag sa amon na relatives, hindi maghatag sa amon sino man lapit sa amon. Hindi ang balaan ng Espiritu ng amon ang matutulog, nag-comfort, naghatag sa encouragement, amon mismo ang magkalimutan sa amon sa tagsa namin kasi. So, study to show yourself, approve the God, a workman that will never be ashamed, and then you rightly divide the word of truth. So allow us again to be blessed as we continue to plunge into your words tonight. In Christ's name we pray. Amen. Daluwanan ka mo sa sitwasyon sa Israel. Although ini ginsulat ni Moses, ginsulat ni siya para sa mga Israelites, pero ibutang hindi ang picture, samtang nag-isulat si Moses, ang Israelites actually is the macro perspective sa atong nakalag. Kagamo ni atong maamong principles in gabi. So sinilip ni Moses sa ila, "Hear, O Israel, Jehovah our God is one Jehovah." So from the word united. So the Father, the Son, the Holy Spirit is one God. And in Deuteronomy chapter 6 verse 5, ang sila niya, "And you shall love Jehovah with all your heart." Ang heart there is not in our emotion. Pag siling ang heart is actually led. Naghambalin na siya sa sentro sa aton na kaibuturan sa existence. So heart there is actually pattern of our conscious awareness.
And then with all your soul, halin sa atin ng mentalidad, sa atin ng consciousness, sa atin ng emotion, sa atin ng pagbuot, sa atin ng konsensya, at sa atin ng subconscious mind. So that's the soul. With all your mind, sa atin ng imagination, paano pa kita ka-imagine? Imagine sa mga butang sa luta or imagine sa mga butang sa mga langit. So na ginapahimutang dala sa Ginoo as he was inspired by Moses was inspired by the Holy Spirit. And then sila niya, with all your might, sa atin ng soul. So kung nagabi, magasunod kita sa pinakalabang pagsimba. Wala po ang pinakalabang pagsimba. Wala sa iba kundi ang pagtuon sa buhay ng Ginoo. Secondary na lang din ang pagkanta. Kaya naintindihan natin ang bugana sa pagpanudlo sa Ginoo sa iyong mga pulo. And then Deuteronomy chapter 6 verse 6. Sila ni Moses, and these words which I command to you, this day shall be in your heart. And heart there is actually sa ato mismo nga sentro sa ato nga existence. As a man thinketh in his heart, so is he. The abundance of the heart, the mouth speaketh. So ang gina siya ang pagpaintindi at sa mga pulo. And then verse 7. May ako sa istorya sini kay hindi kita nag-amusin kung hindi tungod kay Lulo Pagkalinda. Ang sila ni Moses, you shall carefully teach them to your sons. Kung hindi mag-reconcile ang inyong mga apo, sunod apo sa tuhod, I will tell you mag-water down ang intensity sa bulong sa Ginoo kung hindi pagtagaan sa higayon sa ginikanan, mapasad sa mga anak, sa mga apo, kung hindi siya pagsundon. Amo ni actually natapos sa ila sa Israel. Naging disiplina sila sa Ginoo. Kung tanaw natin ang story nila, kaya nalimutan nila ang Diyos na nagpagwa sa ila sa Egypto, ang Northern Kingdom, sometime in 721 BC. Challenge ko kamo kung meron mo sa data. You try to type what happened in 721 BC. Pag i-search mo na siya, ipakita niya sa inyo na sometime in 721 BC, nalimutan sa Northern Israelites, ang Northern Kingdom, tunapulog ka tribo, ang Ginoo nga nagpagwa sa ila, ang nananahimo sila ng captive. I-captivate sila ni King Sennacherib, ipangabot-abot sila sa Assyrian Empire, na hasta karon ginapakita nila na napulog ka tribo. In fact, today, sa Philippines, sa Pampanga, meron sila sa DNA testing center. Kung gusto mo pa-DNA test, at sa Pampanga, ay kung makita nila na 30% meron ka sa DNA ni Abraham, Isaac, ni Jacob, invited ka magbalik sa Israel, i-provide nila ang inyong balay, i-provide nila ang inyong pagkinahanglan na kwarta. Tanan na basically i-provide sa Israel. It's because ang reality, nalimutan nila ni siya na i-disiplina sila sa Ginoo, ginimo sila na bihag. Ang ma-identify ang actually karon sa Israel ang dua ka tribo, si Benjamin kag si Judah. So balik, Deuteronomy chapter 6 verse 7, you shall carefully teach them to your sons, and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way, and when you lie down and when you rise up. Namun ito si Buyeng, si Kenuno, si Ramis, wala siya sa panahon nga, kada din siya. Si Lolo magsimula din na-execute din nila ang love nila sa Ginoo. Hindi nila mapakyas, wala sang palpos that every day. Kung pwede ganit, pawon pa. Wala lang din sirinan, pero gambal to sirinan, kasakot pa na siya. Ito lang po kami. Pero amo ni siya actually ang reality. Ang gugma ni Lolo kag ni Lula, amo man siya ang napasad sa ato nga nakakita sa gugma. Sili ko gani, wala ko sa inyo ang tumangan kung hindi ko sa influence ang ato ng Lolo kag Lula sa mga kapiyahan ka. Siyempre kay Papa. Next verse, Deuteronomy chapter 6 verse 8. And you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Mayroon sila ang mga Hudyo, kung nakaupod ka na mo sa amon, try nyo doon kung mayroon ka mo sa chance to visit Israel today. Ang muli nila ginagin mo, mayroon sila sa insignia, mayroon sila sa mga pieces nila project na through that physical paradigm, ipakita nila ang ilang faithfulness, ang ilang pagbubuhay sa Torah. In short, we had a chance to visit Jerusalem during Saturday. At naalakay sa ilang na pati itong mga bata, kaya sa ginabutang nila sa ilang antang. Halin sa agaas na maghapon, ang ilang gina-exhibit, gina-profess nila. But you know what, in our time today, deep ease up na ni Jesus Christ, sa ato lang panahon sa buong. Naaman, in John chapter 4 verse 23, amo ni siya ang sugilano ng istoryahan na si Ginoong Jesus kat ang babae sa balon, na Samaritan woman. Sila ni Jesus Christ, the hour is coming and is now here, resonating in our time today,
When the true worshipers, we worship the Father in spirit, so it's a spiritual paradigm, and in truth. So dapat meron kita sa buwan ng mga turunan. For the Father is seeking such people to worship Him. Ang may ginapakita sa Ginoo sa aton, wala sa ibang kundi bugana kita sa pulong sa Ginoo na na-instill sa aton na kasing-kasing. Hindi ito mga insignia na ipakita na kita sa tao, kundi mismo sa aton kagipusoon na insignihan natin ang pulong sa Ginoo. Verse 24, siling ni Jesus Christ, because God is a spirit, at kung sino itong nag-worship sa iya, must worship in spirit and in truth. Ano na ito na siya may-execute? Kung may arat sa kapunan siya, napakuna-una ni Ginoong Jesus. Ang ining kapatayon, this is just actually a depiction sa pulong sa Ginoo, kag sa mga panahon nga kung arat kita sa sining sitwasyon na kaanay sining, may arat kita sa kaisog, kung may arat kita sa kapunan siya, nga una-una ni Ginoong Jesus, nga na-store sa aton nga isig katagipusoon. Now, you have to understand the narrative. Ako i-open sa inyo sa gabi ang isang narrative na aside sa demonstration sa gugma sa Ginoo, kaya Ginoo mo ang subject. Ang una doon, ang aton man nga pedestal sini. Kumbaga, kung ang projector nagatutok sa Ginoo, karong gabi munta ibutang tanay sa aton kay ano ang plano sa Ginoo sa aton na kinabuhi. Now, here's the narrative. In Numbers chapter 35 verse 30, kung nato ang inyong lesson, manukat kita sa inyo ang versikulo. In Numbers 35:30, this is Moses. This is actually 1,500 years BC, or 1,500 years BC. Isulat ni Moses. Now, if anyone kills a person, the murderer shall be put to death on the evidence of witnesses. Pag siling ang witnesses, plural. I-connect natin siya sa lifetime ni Jesus Christ. Sili nga, but no person shall be put to death on the testimony of one witness. Next, concordance ng versikulo. Si Moses ginagawa. Sili nga, on the evidence of two witnesses or three witnesses, the one who is to die shall be put to death, but a person shall not be put to death on the evidence of one witness. So that's another concordance. Next verse. Deuteronomy chapter 19 verse 15. Sili ni Moses, a single witness shall not suffice against a person for any crime or for any wrong in connection with any offense that he has committed. Only on the evidence of two witnesses or of three witnesses shall a charge be established. So that's 1,000 kung halimbawa, katulad na dito nag-start, nagsulat ni Moses, 1,500 BC. Paglagan sa kapanahunan, pagbuhat ni Jesus Christ sa senaryo, may aras sa libuhian na statement. Napili na batikan yung verse. In John chapter 8 verse 44, may aras na accuse si Jesus Christ. May aras sa din dinbintangan. No? So in John chapter 8 verse 44, saying to Jesus Christ, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desire. He was a murderer. This is a very strong statement ni Jesus Christ. Gin-accuse niya si Satan. He was a murderer from the beginning, and ginamba na ini si ang devil, Satan himself. Ang muniging pinpoint ni Jesus Christ. Now, remember, hindi pwede pat yun kung sino man na siya natundan kung isa lang ang witness. Kung ako natin siya ng principle, kalibutan natin sa spiritual na lamesa sa ating napag-istraya na isiniya gabi. So, sino ni Jesus Christ? Satan was actually a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Now, ultimately, hindi natin that Satan is actually headed to the lake of fire. This is actually the last thing na gusto niya or hindi niya gusto katuan, because kung mo sa inyo Bible, in Ezekiel chapter 28 verse 19, ginhambal nila ni Ezekiel na hadlok si Satan na magkato sa lake of fire. So just take note of that verse, Ezekiel chapter 28 verse 19, that he is actually terrified to go there. So unang siguro may Suzuki Mar 1530 na plaka. Suzuki. Ano man ang plaka? Marvel Tracer. Thank you. So ultimately, Satan is heading to the lake of fire. Amo na siya ang ginhatag, gintalana sa iya sa Ginoo pagkatapos na nag-rebel siya. Together with the unbelieving, note,
kaupod sa mga unbelieving na tao na ginahimo na subog. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, nagahimo isa sa tanang pamaagi para bulago niyang tao. Kaya gusto niya, ano na siya magkalbo dito, gusto niya na updol ang damo. Okay? Unbelieving people because they never believed the narrative about the account of Jesus. In Matthew chapter 25 verse 41, ano niyo ang verse, sabi ni Jesus Christ, then He will say to those on His left, depart from me, you cursed. Amuni siya ang mga tao, wala nagpahati lamang sa hindi mo ni Jesus Christ sa cross. Into the eternal fire, prepared. This is actually perfect tense. Past perfect. Meaning, gintarana na siya, gintarana sa Ginoo sa iya, alin sa pag-umpisa sa kalimutan. Araw na siya present, pero wala pa na dito, wala pa sang ulod. Ang una nga magbutan dito, ang beast, ang false prophet, the Antichrist and the false prophet, and then pagkatapos ng human history, mati na siya, si Satan together with his demons. So, prepared for the devil and his angels. Now, fast forward today, mayroon kita sa lesson na parang, fast forward today in our time, God in the person of Jesus Christ is looking for another able witness to add more nails para bumagal sa lansang ang coffin ni Satan. But you have to understand the narrative. So, simply understand the narrative. So, kabay pa nga, aprihan mong inyong hindulong, pamatian mo tungkol kaya Ginoo, demonstrate niya ng iyang nagugma. He demonstrates His love towards us and that while we were yet sinners, He died for us. So that's actually ang projector sa iya. Ilubag tagaroon ng projector pakanto sa aton. Tanaw natin ang inyong narrative. Because Jesus Christ is looking for the other able witness to testify in the witness stand in the Supreme Court in the heavenly justice. Atong dumdumon, na may harap kita sa mga verses na kinahanglan i-ponder. So, inundumon natin, may mga versikulo na nagpahintang sa aton. Kung nga muli ang plano sa aton ng Ama na kung aton di siya masapuan, maghatag di siya sa aton sang enlightenment. Kung ma-enlighten kita, magaling kita sa desisyon. Kita mismo sa aton ng kaugalingon. In Hebrews chapter 2 verse 14, ginatour na natin ang scriptures. Sometime in 73 to 74 AD, I believe ang writer sa Hebrews is si Paul. Kay technically, damo siya sa nabalaan na balaod. Kaming infuse niya, sinipagsulat niya sa libros sa Hebrews. Now, in Hebrews chapter 2 verse 14, kung ako natin ang principle, sinabi ni Paul, since therefore the children share in flesh and blood, He Himself likewise partook of the same things, that through death, He, Jesus Christ, might destroy the one who has the power over death, and that is the devil. Ang ginahimugat isang yawa, ginapanghagpok na sa ato ng kamatayon. May nalagid, kasi Ginoong Jesus, iya ipakita sa ato ang gahong, halin sa kamatayon. That's why, in Philippians chapter 2, verse 5, silingin ni Pablo, have this mind among yourselves, which is, of course, in Christ Jesus. Kaya this is an example of humility. Siling niya, who though He was in the form of God, tulad din siya, Diyos, did not count equality with God a thing to be grasped. Ano ginimo ni Jesus? But emptied Himself by taking the form of a servant, doulos. Wala sa sang iya ng pagbuot, kundi ang pagbuot din sa Amay, iyan din sunod. Being born in the likeness of man, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death. Kamu yung daw ni Jesus Christ. Din-experience niya ang spiritual separation, din-experience niya ang physical death, that is actually even death on the cross. Therefore, said ni Pablo, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And everyone or every tongue that confesses that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. So kita subok, ordinary na tao kag atong di-confess na si Jesus Christ Diyos, that's actually glory sa atong nga Amay. Kagawin siya ang kinahanglan natin man sa pusay sa sinagabi. So what was one of God's purpose why Jesus came to be a man and be crucified on the Roman cross, aside from the demonstration of His love? Karong gabi, tanaw naton. Tonight we are going to decrypt another reason why we are here on earth.
relative to what Jesus Christ have done on the cross, aside from demonstrating God's greatest love towards us. Pero may alas ang condition. Condition is, we just first believe upon this message. Ano ang message? Ano ang message ang dapat patihan? Simple lang. Hindi natin nangamblang paligoy-ligoy natin siya. Kung hindi, ang dinamblang ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Basama natin sa atin na tunga, sa imong pag-decide sini, ang imo lang gid na mag-decide ka kung magpati ka o hindi. In 1 Corinthians chapter 15 verse 1, bago ka mahimo nga witness o bago kita i-enroll sa Ginoo to be a witness na among butang sa tugang na lansa. Sound check. Tugang na lansa sa ataol ni Satan. So, ano yung mensahe? I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand. Verse 2, and by which you are being saved. This is actually perfect, past perfect. Kung nagpati ka kahapon, hangtod sa katugtuban, luwas ka. If you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. Kung wala mong ipatihan, well, imo na siya. Hindi ko makahimo sa desisyon para sa imo. Pero simple lang, ginambal din ni Pablo as he was inspired by the Holy Spirit. Just believe. So ano yung message? For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. So, patihan lang to. Pag siling according to the Scriptures, may araw sa mga panagna na si Jesus Christ ilansang sa cross. Makita na siya sa Psalms chapter 22, makita na siya sa Isaiah chapter 53. Kaya madamo sa panagna, ginhatag dito ang Psalms chapter 110. Ang tao lang mga verses, may aras sa mga panagna na natuman mismo sa panahon ni Isanghan si Jesus Christ sa cross. Verse 4, that He was buried, that He was raised on the third day, in accordance with the Scriptures. Ginapakita sa Ginoo sa aton nga ang iyang kinabuhi, hindi mo na example na hindi kita mahadlok sa kamatayon na nagakonfront sa tao. Kundi may arat kita sa hintik na paglaon kagin ako sa Jesus Christ ang iningatanan ng mga sitwasyon. In verse 5, siling nga, and that He appeared to Cephas, then to the 12. To prove it, na may aras ang proof ang claim ni Jesus Christ, na may aras ang pagkabanhaw. Verse 6, then He appeared to more than 500 brothers para i-testify ang testimony na tuod din ang pagkabanhaw. Imagine mo, may arakas ang kaso tapos may arakas ang inintos kabilog na magdapig sa imo para i-prove ang iyong mga kaso. So, nagpakita si Jesus Christ more than 500 brethren. At one time, most of whom are still alive sa panahon ng insulati siya ni Pablo, though some have fallen asleep. Now, after nga magpati ang tao sa ginimo ni Jesus Christ sa cross, ang humble grade, the person will be enrolled as a believer to be a bona fide member into the witness stand in the appeal phase of Satan. So, sa Supreme Court, mahimo ka nga witness, okay? Kaya sa panahon na mahimo ni siya nga hingkod, mag-spark ni siya sa suga sa iyong mahuna-huna, ikaw maghimo sa desisyon kung willing ka ba na maghimo to be or mahimo to be a witness sa spiritual paradigm. Kaya kung mahimo ka or gusto niyo mag-testify, may arasan i-promise ang Ginoo ng mga rewards. So in Ephesians chapter 3 verse 10, bago natin yung mga pagsulat ni Pablo, sila ni Paul, through the church. So through the church, kita isip ng mga nagtuo, mahimo kita na spiritual body ni Jesus. So through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers. Interestingly, yung word na rulers sa English, hindi kaya siya, wala siya sa effect. Pero kung tanaw natin siya sa Greek text, these are actually the arkas. Sundan nila natin ang slides na the arkas are actually the 5-star generals of Satan na nag-follow sa iya sa panahon na nag-rebel. And authorities, these are actually the exousias, the non-commissioned officers of Satan working at his command post sa spiritual paradigm in the heavenly places, ang pinipagpaintindi ni Pablo. That's why we will always understand na natin yung kita sa teatro. In 1 Corinthians chapter 4 verse 9, siling ni Pablo, I think that God has exhibited us apostles
As last of all, like men, sentenced to death, because we have become a spectacle. You see the word? Spectacle? This is actually from the Greek word theatron, where we get the word theatro. So di ba kailisip mo magtotoo, may arat na sa akong na demon, may arat na ng mga angels. Because we are in the teatro. Arat kita sa teatro. And then sila niya, to the world, to angels, to the world first, muna nga, bantayan natin kung paano kita maghambal, paano kita magbulag, paano kita magsiling maguna-una. Kaya may aras na nagatanaw sa atin. Of course, to angels and to men. That's why sometime in 61 AD, ang silin ni Pablo, in Ephesians chapter 6 verse 10, silin ni Paul, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Hindi na pangita sa Ginoo ang able witness. And then silin niya, put on the full armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. Kinaaman, hindi natin kaaway ang tao. We do not wrestle against flesh and blood, but against the Archas. These are actually the 5-star generals of Satan. Authorities, these are actually the non-commissioned officers sa spiritual paradigms ng mga demons. The cosmic powers, these are actually the cosmos tratores. These are the demons na may arasang ka-affiliate ng mga leaders sa human government. And against the spiritual forces of evil. These are actually the pneumatikos koileras, mga spiritual beings in the heavenly places. Pamangkot, din si Satan sa book. In Revelation chapter 12 verse 10, sila ni John. And I heard a loud voice in heaven saying, now the salvation and the power, the kingdom of our God, and the authority of His Christ have come. For the accuser of our brothers has been thrown down. This is future. Sa karon, kabalo mo ko din siya, he actually accuses my account. He accuses the account of those believers. Satan accuses the believers day and night before our God, the Supreme Court in the heavenly justice. That's why, mabatid ni Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 21, in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. So may alas sa mga angels na nagatanaw. 1 Peter chapter 1 verse 12, ano sila ni Peter? It was revealed to them sa mga prophets that they were serving not themselves but you. So ang mga prophets, nagsulat gali sila. Ato mga nagsulat sa scriptures, ginsulat mo para if-anal tanan sa aton. In the things that have now been announced to you, through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. In-highlight ko din ang word na long to look. Kaya kung hindi mo na siya tanawin sa Greek text, that's from the word epithumeo. Meaning, ang mga angels gali nagatanawin sila sa inyo. Right now, ato mga able witness, nagatanawin sila kung paano natin na-execute ang hunahuna ni Jesus Christ in our day-to-day engagement sa ato na kinabuhi while we are here on earth. That's why, wala man nagkulang si Pablo pagsulat na sa Hebrews chapter 12 verse 1, hindi na meron mga angels. Sila ni Paul, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, ang tinili kung paano kita mag-dispatch ng ato na kinaniya, ginatanong kita sa mga heroes of the faith. David is watching us, I believe it to be true. Kaya hindi siya ang pagkukuha mo na sa Greek language, ginapahimutan sa ato ni Pablo, may anak sa mga spiritual heroes who are watching us. So therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Looking to Jesus. Sino si Jesus? Sa John chapter 1 verse 1. He is the Word. So tanong kita sa kay Jesus who is the Word, kaya muli natin nga kadaugan, hindi natin somehow kung tanong na natin na circumstance, kaya kung magtanong kita sa natin na circumstance, pwede kita mahimong ang victim. Pero ang atong tanawon, wala sa iban kundi atong ang vitamina sa espirituhan ng pagdasdas. Wala sa iban kundi si Jesus Christ. So He's the Word, the founder and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Ano mas paano ginawang si Jesus Christ? Wala din ito giindaw. Wala siya nag-abri sa iya ng para tublaw na itong gahampak sa iya.
ditutong na ito tanan, kailangan ang kalipay niya na makita na po, na mag-respond sa invitation. Despising the sheep, wala na kung tutanan doon ang Roman crucifixion. Mas demure na kayo na sumo, kaya bibutanan siya sa saplot, but you have to realize kung tataon nyo, paano gina-execute sa mga Roman government ang pagsangka sa cross. You're actually totally naked. So Jesus Christ, when He was hung on the cross, He was actually naked. How many did include that day? Despising the shame. And interestingly, ginsangka si Jesus Christ kung di ito ang highway. Kung di nag-agi ang mga tao during the time, dito siya nagbutan para na makita siya sa mga tao na nagkatato sa palengke kung anong itsura sa kilala sa mga Hudyo na hari. But now, ang last na verse, ang last na statement, seated at the right hand of the throne of God. Nga nagkakungkos ka rin sa authority, kung ano ginahin mo ni Ginoong Jesus, ginapakabay niya na ang tao mag-respond. Tungod kay sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, ang iya ginapakabay na ang tao mag-respond. Pati lang. Nasa panahon na maging kita sa desisyon, patihan natin na si Kristo na patay, bayad sa ating mga sala, siya kinubong na panhaw, mahimo ka ma-enroll ka to be a witness sa witness stand. In John, 1 John chapter 2 verse 1, kaya mutan natin na may ati ka sa abogado. Hindi man namin maiwasan na makasala kita. Hindi mo kailangan nadugon ang tao, makato ka sa interno ka, nakasala ka. Wala ka naiintindihan nga, hindi reason ang sala, pagpakasala, na ang makato sa interno. Makanto ang tao sa interno, may patay sa human spirit. It's 300 kadali ng ato na abogado. Sila ni John, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have, see the word? Advocate. We have a counsel for defense. And then with the Father, who is of course Jesus Christ, the righteous. Naiintindihan natin natin siya. Sa panahon na nabuhi kita din sa duta, may aralan kita sa lawas kagkalag. Ang hindi siya ang reason. Kaya kung gusto din sa yawa, hindi natin maintindihan ang mensahe sa ating nakaluwasan. At ito, na kung magdaliwa na kita sa duta, papatay din natin ang lawas. Pag hindi mabuhi ang human spirit, inikalag, diretso na siya dahil sa place of torment. So ang reason karon, kinano natin pamalanungan, ang tao galit magkadto sa langit kung mabuhi ang iyang human spirit. Saan ang pamaagi? Patihan nila ang ginhimo ni Ginoong Jesus, mapakahawian si Ginoong Jesus, ginasuffer talaga ni Jesus Christ. Kagang object lamang sa pagkabuhi sa human spirit is when we believe about what Christ has done. That's why, kung sa inyo mga, pwede nyo isulat, hindi na natin na siya mahatagan sa panahon. You just write it out. In 1 Corinthians chapter 15, from verse 42 to 49, hinambal nila ni Pablo na una ang natural, na una ang seed ni Adam, na ulahin ang seed ni Jesus Christ, na una ang lawas, magsunod ang spiritual life na ditudlo ni Jesus Christ kay Nicodemus. Ang si Nicodemus kay Jesus Christ. Paano makasunod ang tao sa hinarian sa langit? Si Jesus Christ, unless a man is born of water, and water is actually amniotic sac. That's physical birth. Hindi na siya baptism. So pag sila ni Jesus Christ, unless a man is born of the amniotic sac, that's physical birth, and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Resolution lang, patihan niya lang, hindi mo ni Jesus Christ dito sa cross para mabuhi ang iyang human spirit. Next, so what will be our attitude after listening to these words of our Lord? Ano nga ito yung tatasan? Pagkatapos ng pamatihan natin siya, sila ni Pablo, therefore, take up the full armor of God. May ato ng panoply. We are the angelic. Arang kita sa angelic warfare. Hindi nung ginatudlo sa madamo. I mean, majority sa mga magtutudlo, wala na siya ginatudlo. Pero si Pablo, klaro din ang iyang statement. Sila niya, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand firm, kadua niya i-repeat ang ilang word na stand. Kita niyo word na stand? Barog. Kagbarugi, stand therefore having fastened the belt of truth. Sibukan natin ang mga kamatuuran because the truth will set us free. Having put on the breastplate of righteousness and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith
Okay? Ang sagang, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. The Word is a light unto my feet and a lamp unto my path. So na siya ang kapabit, ang bugana sa pulong sa Ginoo. And then in verse 18, sila ni Paul, praying at all times in the Spirit. Question, paano ka mag-pray sa Spirit? Paglamot ta sa pulong sa Ginoo nga ibalik sa iya. Hindi mausik ang pulong sa Ginoo, mahulog sa duta. Kung hindi, we are praying in the Spirit kay ang ginagamit natin ng mga prinsipyo, ginagamit natin ng mga pamangagi, nagahalili sa Ginoo. To that end, keep alert with all perseverance, making supplications for all the saints. And also for me, okay, di na kay Pablo, kundi sa ating mga magtutudlo. Iapin din naman po sa inyo mga pag-ampo. Sa ating mga believers, please include me in your prayers because I have this chain of activities na as I am dispatched by the Lord, kaya sa mga invitations, I have the boldness to share the Word of God. Even kung may aras mga questions, hindi kita silipang maglukapa, hindi, we will stand strong and share sa kung sino man nangaras sa may aras sa pamangkot ka, objectively, i-share ang pulong sa Ginoo sa taong may aras ang handong magpamati sa pulong sa Ginoo. So, ang balikod, also for me, that words may be given to me in opening my mouth, boldly to proclaim the mystery of the gospel. For anything, in Ephesians chapter 5, verse 14, anything that becomes visible is light. Therefore, it says, awake, O sleeper. Tama sa mga Christians sa buong tulong. And arise from the dead, and Christ will shine on you. So what happens is, if Christ shines in us, we become able witness. Siling ni Paul, in 1 Corinthians chapter 3, verse 10, according to the grace of God given to me like a skilled master builder, I laid a foundation and someone else is building upon it. That's actually the work of the Holy Spirit. Now, let each one take care how he builds on it. 11, for no one can lay a foundation other than which is laid, na aral kay Jesus Christ. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, and precious stones, wood, hay, and straw. Verse 13, sila ni Paul, each one's work. By the way, kung tanaw natin isa sa Greek, hindi siya pagpangalagad. Okay. May timer siguro na siya. Kapatay siya. Sige na lang, para paano natin na tayo. Lubag ko na lang. Cash out sa atong na tayo. Makita nyo lang sa likod. Okay. Ini work, actually, gawin na lang niya siya. Pag sinin ng work, this is actually from the Greek word ergon. And ergon means the mind of Christ. Tingnan man, sinin ni Jesus Christ, heaven and earth will pass away. Ano hindi mag-pass away? His words. That's why, ang rendition sa ating mga English transliteration, somehow na-miss nila ang inyong word. Proven in the word is ergon from the Greek and it speaks about the mind. So each one's mind will become manifest, for the day will disclose it. Because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work or what sort of mind each one has done. If the work or the mind that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. And if anyone's mind is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Kasi, madula ang salvation nila, never. Never madula ang salvation. Kaya ang nabuhi ng human spirit, kaya nagpati lamang kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Kabalo na ang madula, ang rewards. Sa panahon na ngayon kita na-adopted, sa Ginoo ko kaya nagpati kita sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, we will go with Him throughout all eternity. So I have all the reason to, manikatahon na ito later, we will always have the reason to sing constantly abiding. We all have the reason to sing constantly abiding God. In 1 Corinthians chapter 9, verse 24, ang ni Pablo, do you not know that in a race all the runners run? So kita tanan, na nagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross,
we are running our race. Let's see, people. But only one receives the prize. So run that you may obtain it. Every athlete, meaning every believer, exercises self-control in all things. They do it to a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly, silly Paul. Wala ko nagadagan, wala sa objective. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself would be disqualified. Ano i-disqualify sa atin? Gold, silver, and precious stones. So akong awagon sa inyong atong pamilya, Zayco Cagrobles, kung naintindihan natin ang hugana sa design sa natin ng Ginoo, let's get the objective. Anong objective? So we keep on what our Lord said and Lord had started in us, in Christ. Silly Paul, final verse. For me to live is Christ, who is the Word. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. To God be the glory. Ma-pray kita, anay, before kaya hatag kay Esther. Sorry na ako natin ng monitor. Actually, meron na siya sa timer. Every 1 hour siguro or every 40 minutes. 45 minutes na to. I hope na may aramusan na tunaan si Gabi kung pray na sa Holy Spirit. Let's pray. Salamat din naman sa aming napapatian si Gabi. Pagkaintindi siya na si Pablo naghambal din siya na ang pagtulunan mag-umpisa sa mga na pagpamati at pagpamati ulit sa iba kundi po sa Ginoo. Naman na somehow pagkaisigil sa aming kagawasan. Salamat dito kay may araw kami sa Ginoo na kilalagay sa pag-respect sa freedom sa tao. Tutulog kayo sa ibang buwan, ipakita mo na sa amin, and somehow, Jesus Christ demonstrated it all along para sa mga mapakita sa amin. And somehow, sa amin pagpamati sini, ang amin natin is to make a response. So yung pinakita, hindi kinahanglan sa mataas sa pamuk, hindi kinahanglan mag-say sa anumang professing in public, but it's actually by our inner conviction. Tungkol kayo, ang nabalik sa Hebrews chapter 4 verse 13, no one can hide from you. Katulad kayo ikaw ang Diyos na alam mo, kita mo dito sino ang tao na respond sa libasa namin ng mga texts sa sining gabi. Salamat din sa sining plano na mo naintindihan na whenever a person make that profession or confess na si Jesus Christ Diyos, kaya siya namatay, bayad sa tanong mga sarap, siya rinubong, tapos ang natukaan daw na panaw, mahimig siya na adopted child of God. And in dispatch ng mga angels, sinigil ni Pablo, sa Galatians chapter 4 verse 2, sinigil dito, may aras ng Epitropos, these are troops of the angels that you dispatched para somehow magabantay sa inyong mga kanakan. Salamat din diba sa tahong mag-gathering, kapag pa ikaw magpadahin sa pag-comfort, sa kanyang pinili, kaupos sa sa akong mga pinsan, at sa among mga pag-umampon, sa tanan na naka-affiliate sa kinabuhi ng Kulboy, kabay pa ang aming mga comfort magpapadahin sa pagpadaos na sa kinabuhi sa kada isa. Balik naman sa inyong magpasalamat pagdahil in Christ name. Amen. Sa liwat, sa atong mga friends, relatives who are with us tonight, salamat din ka mo, si Pastor Boris and Carmen Boris, bata ni Tatay Lulong, sa Sita, kaya sila, si Lili Aldin, June, ang mga friends, sa Jojo, alaman kay Studana, nakita ko siya. Si Evangeline. Nagsugod din abi kami, 4:47. Ano din kami, timely. Kaya, okay, magkanta na kita sa Constantly Abiding. Salamat kay Arman si Mr. Oclarit, father ni Abba. Tanang mga kaibigan,
si mami and sister. Sige, nakita ay kami kagabi niya. So, ang natin ang kasabli abiding, no? Ay, before din ang magkanta, karon may aralan kong pamangkot sa inyo, ha? Ang pamangkot ko, kanang bago na ka maglakat sa ano ang gipamana ni Papa sa aton. Seryoso, ang mga namin na seryoso kita. Seryoso mo magkano, hindi sa pagsugod ba? Tapos ka sinisya ano kasi seryoso po mga kayo. So din, may mga pamana ang lolo na mo. Actually, kahubag tayo ko doon sa bunga. So ang na tama siya ang may premyo ka sa akin. May mga uling kami. Uling sa PL, dari sa kamo. So, ang makanta kita. From serious word, no? Sa abiding na favorite song ni Papa kang nanay. Yeah. Kasi marang ang saga, amo na, pagkain nga amo na is. Okay. My Lord, let the world never agree. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I will peace and rest I'm here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, round to divine. He never leaves me lonely, whispers of comfort. God will never leave me. Jesus is mine. All the world seems to see, all the singularity, when peace speaking into my heart. Thoughts of better way, and my eyes are today. Blessed Jesus, the glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, round to divine. He never lets me lonely, whispers voice of God. I will never leave thee. Jesus is mine. His treasure I have in a temple of praise. While he on his footstool I roam. But his coming today is a glorious day. Over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, round to divine. He never leaves me lonely, whispers voice of God. I will never leave thee. Jesus is mine. Salamat din sa mataong na mag-awit. It's our comfort, our assurance na magpadayon din ang Ginoo nag-aabay sa aton. Jesus is mine. Kagabi, nag-meeting kami. Kami lang ang mga family mga sibling kasi hindi daily pag-imo dala ka program. So, of course, alam mo na kung maging stable. Pag nabutan ko diri ang eulogy, no, ang
any family member. So, i-approach na ako si David, kaya mo. Nag-uuman siya. So, I think so kaya niya. Kaya sa iba niya, hindi nila kaya mo. So, kaya niya. Oo. So, may I request my sister, Daily, to come to share sa iyaman niya mga experiences for these past days. Kaya paano magiging victorious man, sa tunasang tanan. Okay lang. Ang maestra, at 45 minutes na dito. Break lang sa 10 minutes. Mga 45 minutes naman natindog for next subject. Pagkasunod, break lang. 3 successive subjects. 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes. Ang maestra, di ba ma'am? Yung oras na yung maestra natindog. Salamat din kay family is family. No, regarding, ang family pala hindi lang na sa blood. It's the relationship, the influence, of Inday Lili. Diniligid ko yung mo, yung sa mga diniligid ko. Very brief lang din ang ako na i-share about kay Boy. Some remaining days niya. Doon di mo pati ba lang mapatay siya. Wala din sa mind ko. Salamat sa akong mga kabataan na they are my strength. This time, lagi ako nilagay pabayaan. Si Ron, 5 days, nagpunong ito ay papayan. Kung ikaw man ang subang, ikaw man ang buwas ang first love. So, nagpunong ito ay papa niya. Dudumang ko man si Ron, ginunungan man isa ni nanay kay papa. Kanto sa nurala wala sa gatas. Ang iya lang ginadala bibiron. Nagtako na siya sa utang dito sa amang manatiya. But the Lord is faithful na sa pihak sa mga kabugayan. Itagaan ng kami isang chance na maka-enjoy sa life. Kay kita ganitanan, itagaan sa Ginoo sa abundant life. It's up for us to enjoy kung ano nato na kabunansya na kabuhi at dinata sa Ginoo sa aton. So, si Roro, salamat din Ron na sabi ang nagtuka. Sa June, katapusan sang June to July, daw 7 days man kami sa ospital. Nag-work naman after 3 months, then another sang November, katapusan ng October, nag-work naman kami sa ospital. Then, sang November 23, June, July, August, September, October, 6 months, daw katatlo man sa nagbalik-balik sa ospital. Abi ko, di pa siya mapatay, di pa naisip na mapatay siya mo. Ang bot nga, ka-strong sa ako na hindi siya mapatay. Kaya ginapray ko man na, Lord, katayin man sa another chance. Para nga daw maka-recover pag siya spiritually. Sa harap sa saya deathbed, ditawagan ako ni Ron. Nang naduan si Papa. Kay Lord, hindi sa kaintindi. Isa na pantay mo, nakita na din ang karang sitwasyon. Abot na ako dito, ginamamo ko pa na siya. Ang kaya monitor bala, gaamamo sila, tapos ma-stop na naman, tapos mamamo naman sila, ma-stop na naman. Ginahilot-hilot ko lang, ano ba sa mga pulses ko na mga ipag-hilot-hilot doon. Sa kilid na, ginamasahin ko man. Mawala yung gamasahin, sinasaya. Pero ito nga tayo, ano din ako sa akong effort, nga imasakit din siya. Ang bili na bala, nakita ko na kailangan ako daw sila, ang mga senses. Yung mga asawa ko, pinara ka mo pa sa akin, diba? Kaya ko lagi ko sinasaya mo, hindi ako mag-dare, mag-hilot. Ang mula ng likod niya, ako na ginabay niyo sa pero na mag-hilot-hilot ka, mag-hilot-hilot nun. Ako nga parang kami ka masakit. Kasakit man ako natigil, kasakit man ako natudlo, nga ako
ba? Pero 2 weeks ago, may mga gina-words siya na himusod daw nakon, himusod ko. Ano naman nagdira? May ilan nagdira? Wala ko nag-bear kapag himos. Kaya na sila ni tata, tinanglan ko ang amusini, tinanglan ko ang amusina. Ang bago din na nagpangalukat, no araw na lang nagdira. It took me siguro 1 hour na nakita ko ang ginapangita ni tata na tinanglan sa iya nga. So, ang isa din, ang comfort ko is that wala kang din pa-sakripisyon ni Papa. Tawhan ang din sa paglakat niya. Ang iaulo ba mo sina, binabangilan ko man kang akong gamot, binaalalayan kami ron-ron. Siguro wala na si Papa, wala na punso, wala naman sa dali na ginahilot-hilot ko. Tulog lang din siya, natulog ka. Wala ka nag-aawat. Sinunod sa primero daw, may mag-exchange gift sila. Inang tagaan si Papa niyang saging, tagaan naman si Papa niya sa apple. Kaya may ginaduhod si Papa niya sa iya. Death comes to anybody at any time. Hindi natin dahil mabalikan. Kaya kung hindi niya mag-expect mo, patay na siya. Wala pa siya pabilin kung ano ang iyang inubilin. Pero ginhambalan niya ako. Hindi ko gina-ignore ko. Wala ko ito ginasapa. Ginhambal niya sa akin. Pero si Ophelia pa, if there is still time to talk ka mo. Ako kaya hindi ko manghambal sa iya. Basta mga amusina. Hindi ko manghambal. Hindi ko ba hindi gusto. Pero kaya nag-abot din ang time. And he is now. Nagwapo nga gali sa mana ko. May time na lang dito. Hindi ka man dito gwapo. Kung tama ko kailan, ako mga gali si Lisaria. Ma-appreciate gali natin kung wala na. Kung harap, pakisan din natin ma-appreciate. Kaya ito yung mga bayo, parang hindi ka daw pala mo. Sige, anong taniman? Mabay na nada. Si Romel mamaya din ang pantalo ni Papa. Kapilit na kamamira. I have 5 boys, but they are my strength. Boy is not a perfect husband, nor a perfect father, but he's a good provider. Kaya di man natin kami luxurious, simple na lang buhay namon. So, ma-provide niya ang ginanglanon sa mga kabataan. Sinubuti mo mga bata, siningalang ba lang hindi mo na bata, hindi ko na pag-ibisagod sa imo. Sige na lang kalalis-dalis is kami. Siningalang ba lang hindi mo na bata, isa ko na sweet ko, patulong na isa sweet ko. Ano ba mo karon ha? Mga simple things na nag-disagree kami. But he is a good provider. Wala na siya providing siya para sa amon. Hindi kami problema, wala sang... wala gani ako nagtintindis ng sila sa ako niya yung sa balag ko. Kung hindi na ako nag-bear, hindi ko. Hindi ko yung wala lang sa isip ko. Parang yung bukad ko to sa una ko, enjoy ko to. Parang yung parang yung bukad, kung ano to. Sa wala na siya, dito pa na-discoveryhan. Pamilya man ang kita, no? Very close friends. Nasa isa ka ba? Nasa isa ka pasbo. Duha ng amo niya pasbo. Kami sa ara ako. Ang isa, kabalo ko nga, iyaman ka lang ito pangalan. Sige niya, ano ba doon, ipa-update ang bakong pasbo. Katulad sa bangko. Hindi na kami ako, hindi ka ko gusto. Dali mo nasawa, subukan na kita mo. Himuha na yun. So, binimo ko yung napa-update ko and I found out, ginbutang niya dali ang akong na pangalan. Nag-expect nga, may amo na nga, ginbutang niya ako ng pangalan. Kung mawala siya, sige na mawala ako, secured ang mga bata. Secure mo na bata. Kung hindi mo na bata, hindi mo na yung secure eh. Kaya hindi bata, mali mo na. So, mo na na-appreciate ko lang sa papang mga at the last days, sa kaya nakabuhi. Wala nakabuhi pa, ugtas. Eh, so una ka ugtas man. Pag iso kung ugtas mag-gapon, bibili na niya kami isang matawhay. Ito
Ron ang mga bata lang na dito ako sa Grace ang 23 kay Thanksgiving sa simbahan na pa in the name of grace. Our only grace na din ko ako sa Ginoo at very early age na dara ako nag-start sa hindi man ako nanapin that made me strong. Hindi ba madami kadilog sila ng mga bata? Ano mo lang, nilima ka lalaki, ano mo bi? Salamat ako nga they grow. Dudubalan man nila na very weak ang mama nila. But I'm strong because the Lord is my strength. Si nanay at si papa is my shoulder. Namin dito may bata na babae, ni bata pa babae. Sino pa tira mo na bata babae, ito anak ka mo sa babae, namin dito may babae. May ara kaya na kakampi. Sino mga bata sa una, si Kinukoy na bauta, sila yasan na kamo. Si Ronron, siya, bulit ba kung ginagawa ng trapo na kamo pang-trapo? Kaya yasan ko siya, limon nila pa lang ano sa balay. Yasan na kamo. Wala kami sa gasol, wala sa tubig, yung basketball lang sila. Sinin ko, hindi ka mapigkang. Makuha ka rin pa mapakang. Si Boyeng nagpauli, o si Rina na siguro to. Ma'am, mag-basketball balakag na perdi ka. Ako ko sa balay, laksang kaunga. Ano yung ba sa gol? Wala, ito nagsapak sa ina. Ano ko sili sa ano sa ina? Ano kasama niyo to sa ako ng katataan? Isipon mo, mga lalaki, ano mo lang na? Kalagay, sa gagmay pa sila, wala ko ng problema. Sa dala po na have all the reasons to enjoy their own lives. Sikuin nyo na ng problema. Siling ni Ramis. May namin si Papa. Ay ganin, tagaan na kami sa house at yung black. Amo lang na si Papa nila. Pero i-provide ni Papa nila ang isang sa pag-start naman sa panabuhi. Nag-start kami sa among balay. Hindi na kawa niya magutom. May istorya ko. Ito kasi din na ako na may istorya sa hindi namin ng family. Hindi pamilya nato niya. Siling ko kay Boy, magaling kita sa gamay nga balay. Nga ato nang iba. Sila ni nanay, hindi ka mamagaling rin sa balay. So, nag-umpisa din kami. Nagalugaw. We started from nothing. But we enjoyed life. Kaya mga bata gagmay pa, galako din sila sa simbahan. Wala ko problema. Ano naggalako na daw ka problema kisa. Nasunod din sila puro lalaki. Si Ronron, si Romer, kag si Boying. Ngayon nagawa yung magdala ko sa kami sa mga t-shirt. Baklang ko sila uniform, pare-pareho. Iwala ko sila agawan, may pariungan puro. Pariungan tanan. Ay sila agawan eh. Strategy ko lang ito. Ay mo ginagawa ako na alin no ay. Baklang ko sa pareho tanan. Wala ko nangyari sa mga nag-aagaw. Pagawas ni Palangking, that was the best years na feel din ako na palangga ako ni Boy. Ganong siguro siya sa baby girl. Pagkawas ang Ginoo sa iya dito na nag-start. Nag-fall yun ang London Bridge. London Bridge is falling down, na-fall down ang London Bridge, but the Lord is faithful. Pagkata ko ang mga kabataan, lakad kami, hotel kami, kaong kami sa gawas, away problema kung Domingo, lagi ko problema. Kay ready na sila yan, kay makadula simbahan, kay pagkatapos sila bata nila makaon. Kaon mo na nila gusto. Kaya mo ba kaon? Kaya kaon na lang nila gusto. Damo man kay Johnny na kung kisa to, talaka bala doon namin inisan ko apelido. Ano inisan ko apelido ko? Pwede man ba? Nadako na mo damo mga proseso. God is faithful. I have strong circle of friends na amo ginang ako na shoulder.
mga kabataan, salamat ni Ron, kay Nini, kay Tata, kay Reyna. Si Reyna sa pagibnik. Si Reyna di, na siya, hindi ko intindi. Pero makaintindi, kung tinubo ko malipay naman ako sinasaya. Ara kayo sa balay kagahog ka, hindi sa balay kagpot na naman kabati. Panta na siya, hindi ko pa agwanta na kay kas. Dok tingin mo na, off ko bitaw ng sweet sa kuryente. Wala pa mo galing tulog niya. Aling mo ay. So, gusto ko natin ma-record ang best years namin ng Pangalaga. Thank you for listening. Si Ramis siya. Si Ramis. Yan si Ramis, miss. Araw kayo si Ramis. Tulang kami na sa ipapang niya. Last days nila nag-chase na sila nag-chase. Sila ko, miss, malipong ka na si Papang Dira. Kaya ikaw gusto magtaog, si Papang mo gusto magtaog. Malipong kung hindi ko si Papang mo yung mga responsibilidad. Di ba mag-chase gusto ka din magtaog? O, may sila gestoryahan na eh. Sige lang man na ano sila. Isa ang man sila. Ang man sila. Kaya kung nagtatanaw sa ilan, pagutong-gutong ako, patsanay ka mo dara. Bisa nang ito, hindi ka bang hindi masabay. Ginabalik mo itong chase out. Amo na ang ilang style dito. Kasi mas basi na rin mo na niya ang chase. Ano na? Ano ba nawa? Nice. Malinis na ba na nakagawa? Aga pa na siya, ready na siya. Maligo na si Papa niya. Dito ba? Ano na siya? Naula ng banding time nila ni Papa niya. Tumuli mo kung gusto niya anay. Kung gusto niya pa paano ko sini magdaog. Ang isa siguro gaw na unang paano ko sini magdaog. Eh di daog ang ilan mo, wala kang pusta. Basta kaya magdaog lang. 2, 3, 4, 5 days. So, si Ramis kay Nanya, wala na daw si Papa niya. Tanaw-taw niya, duyan, di ba kaya si Papa niya? Si Papa niya, wala na duyan. I'm comforted that naglakad si Boy na very peaceful, wala na struggle. Ang ako lang itong last na pagtawag ko sa iyagin na lang ko. Tapos wala na tayo. And then that was his last breath. Wala na galit siya. Pero hindi pa rin ako magpati. Tawag ko ito ang nurse. Tanluan sa itong, ano pang pulso? Ano tawag sinanit? Anong stethoscope? Wala naman din siya. So that's the end of life. Sabi ko balik. If there is a beginning, there is an ending. If there is life, there is death. Ang question, ano ang atong dinimo between this period and this period? Ano niya ang duwa ang between? May sadness, may joy, may quarrel, may layas. Layas, dalo ko mga bata sa Iloilo. Kuha kami sa barko. Abot dito sa Ilaylin, among tinaktan. Sila hindi dalang ko nga 5. Sabi ko, I can leave behind my husband but not my children. But isip na ko, nagpalaman pala nasawa sila, naglulukad naman sila. Ari na lang ako sa ako ng bana. Makunong pa. May kanya-kanya naman sila. Diba, tawag ko mo, miss, kapag labat ako, masubok ka pa, kapag labat. That is how enjoy ko na lang ako mga kabataan. Painful na wala na si Papa nila, pero it's the end of his journey. Kada isa sa atin may appointed time, man. We do not know when. Saan ko, kinabalan ako sa ako na amiga. Did you tell boy that I love it? Love. Galing you need to tell. And you love the wife, you love the husband. Love ka mo subok, buwas away na. Sige lang, sa kay love. Thank you for listening. We have a very good story to tell. And I thank God for my children first.
Tumayo, nanay at tata, kay papa nga, luman ako niya. Stress sa ako nga. Hinaplo sa ako. Na-feel ko na ako nga gilab ko nila. So thank you for coming and let's just enjoy the remaining days of our life because we do not know when is our time. So thank you, si Gingging at si Boy man na naging bahagi man ng part ng akong journey. So Lester, what's your next? And the program, kanta naman kita. Kanta naman kita sa langit daw, brother ko, kanta mo. Ikaw, di kita kawal magkanta sa lupa. Di paano kita kakanta sa langit? Kaya kaya ka sa lupa, di kita kakanta. Thank you, Daddy, no? Ako, witness man ko kasi kay Daddy, kabalog lagi. Kamagulangan siya namon ng babae mo. May mga manggod mga gagmay, harap pa kami. Harap pa sila, anak bala. So, Daddy, I see you as my strong sister. Salamat gyapon nga na balansin mo tanan. Nga, grabe ang burden na kasi mo, mas tukdan sila. Mamagulang na mo, nagsunod lang sa one sila mo. In 1 year, tama ba to dan? Isa sila katuig nagpangasawa, pamagis. Eskwela pa kami. Kagmay pa kami, amo na sila ron si Romel. Nakabantay pa ko na sa ila. Sila nila ni sila plano at Juju, no? Mga body-body ko ni sila. So, ang parangga ko ni sila, mga palang wala ko yung bata, mga lalaki. Wala, balisikan, magkita ginabagpus ko, wala na sila kabalo. Na ano, wala ko yung babae, ang mga bata ko dahil. Duha sila, but I think ganun na balang sige na ginawa. So, padamo kita storya, sa liwat, may harap ko pamangkot, ano pa din ang ginbilin, tiniridan ni Lolo kag Lola Be? Sa aton. Aside sa arthritis. Din. Ano pa yan? Ha? Ano? Kubo. Ano pa din ang dahil sa Ginoo aga pa mapanguyo ang ganun. So arap gid nagalatay dito sa mga apo. No? So isa na lang ka joke before mag-last magkanta. Nagapamuko si Nanay Maring kag mata na ano na tapos one time para sila sa mong balay nung naman ni area si representative niya nung mata na kayo magdayo ka sa Ginoo, katutos langit. Sinulong hindi, kakamatos langit, katuyo pa ko. Kasi, kung ginapukaw mo, agisa sa human rights, matulog, ipukawon mo katos langit. Dami niya tando, nagdagtolo ka din sa nanay. Sa padayon ng praising, ayaw pukawa. No, kita galing ng mga nanay, insensitive kita. Patulugan na yan kung time siya mag-pray sa amo na ang mga good memories naman sa among parents nga. Very prayerful. Tama pang balik yun na write them on your sa doorstep sa mga para ang word of God magpadayon. Okay, so makanta kita. Blessed assurance. So, ay, by the way, kasi inaapag gusto magambal sa pamilula na boss na lang. Para balik sila. Gusto ko ginabatian si Ron, si Rami, si Romel, si Tata, din si Tata man. Wala din niya, auntie, lapit na Pasko, pinaskuhan ko din. Paglag ko na sa ilang, ayaw pa sila pinaskuhan sa ako. Si Ron daw po niya, nobyo yan sa City Hall, nobya yan. Auntie, pinaskuhan ko din. Ara, nobya yan na pamati. Pero hindi sila ka mga pala juntir kayo. Sa patining mga sa Danny Clark, sila Jojo. Anyway, kanta ta. Magindog kita sa katapusan. Ay, sabong na. Pwede na tayo magsanap kaya napamatangad ko. Pwede na tayo magindog. Blessed assurance.
nagadayaw kami sa imo, isa ka okasyon, kamatuoran na hindi nga kalibutan, malaki lamang kami. Hanggang ang imo katuyuan sa anuman nga kahintanan namang masugata, ikaw matagal namang sa pagdayaw. Nanglag kami sa pagpaumpaw, sa imo comfort, ang imo kalinong kalipay, nagalugad sa mga kinabuhi. Yari ang naman mga hinigid mga katuran na parinti. Salamat sa pagtulunan na amon ang kung dira sa imo may dako nga paglaom. Mag-abot ang panahon sa imo presensya, may ara kami crown of rejoicing, the hope of glory, because we will have a great reunion together with our loved ones na nauna sa amon. Sa amon pamalandong karmo gabi, ang imo langit ng pagpakamayo sa amon mga conversation, amon una-una, amon pinapatyag, amon mga handong magapabilin na ikaw lamang imo amon galangpan sa tanan nga panahon. Salamat sa pagpahayag ni Gaylin sa kaligunan, as a strong person, knowing that ikaw ang strength sa iya kabuhi upod ang iya mga kabataan, mga apo. Salamat din Ginoo sa kalipay na kaangay sa una ng mga gintutunan. Pahayag sila sa ila kalipay sa na kita nila ang Ginoo, ang manunubos na banhaw, na mga ng kalipay namon sa subok ng panahon. Nagapapiling, hindi nga kamatuuran. Nag-aalagad kami sa among Ginoo, Diyos, makagagahong, manluluwas na banhaw. Siya ang first fruit of the resurrection, knowing that as believers we will have that resurrection sa atin mo sa kada isa. Ang among mga friends nga karon nga gabi, nagapakigupod, comfort sa isa at isa. Your blessings be upon us as we continue our fellowship together. We just open to your thanksgiving, our praises for your glory and honor. In Christ's name, Amen. May gabi sa puntanan, may arat kita food, kamamag kapon, salamat din sa pagbisita, si Pastor Boras, kami